Ayan po mga kapitay, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na po, kinumpirma po mga kapida ni Attorney Harry Roque na talagang wala hong nangyaring pag-aresto po kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico mga kapida doon ho sa Prague, Czech Republic po batay ho sa nauna hong balita na inaresto daw ito hong si Zaldico ng mga authorities po ng Prague dahil ho nagtangka daw itong pumasok mga kabida okay, wala hong kaukulang mga dokumento kaya ito po ay na-detain mga kabida po. Batay ho sa sinabi po ni Attorney Roque, mismo siya, tinawagan po niya yung immigration daw ng Prague, Czech Republic mga kabida. At ang sabi po sa kanya, wala hong inarestong Zaldico mga kabida. So doon pa lang naniniwala ho ito hong si Attorney Roque na talagang fake news po ang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po mga kabida Eto, pakinggan muna natin ito hong kanyang vlog po mga kabida. Okay? At pagkatapos niyan magrariha ko tayo. Narito po. Only in the Philippines. Dito lang po sa Pilipinas ng presidente pa ang nagpapakalat ng fake news. Mantakin niyo po, si Junior pa, aka Bangag, ang nagkalat ng balita na naaresto raw si Zaldico sa Prague. Bakit ko naman sinasabing fake news yan? Di simple, tinawagan ko yung immigration police sa Prague at tinanong ko kung nandun ba ang Elizaldico. Sumagot sila, wala. Kaya kumpirmado po, hindi na aresto si Zaldico sa Prague. Hindi ko nga maintindihan bakit ang mainstream media kinakailangan na pagkatiwalaan ang salita ng isang presidente na alam naman natin wala sa tamang pag-iisip dahil siya ay bangag. Pero ang tanong, bakit atat na atat ba itong presidenteng ito na siya pa ang mag-aanunsyo di umano na naaresto na si Zaldico? Ang kanyang pag-aanunsyo pa nga para bagang may kinalaman ng administrasyon niya sa pag-aresto kay Zaldico. Yung pala dahil lamang sa illegal entry sa Czech Republic dahil wala na nga siyang valid na passport dahil na-revoke na ng Sandigan Bayan ang kanyang passport. So bakit presidente pa kinakailangan mag-anunsyo? Well, obviously, kasi gigil na gigil siya kay Zaldico. Ayun po. Okay? So, mismo galing sa kanya po mga bida, nakumpirma po niya na hindi ho totoo na naaresto ito hong si Zaldico sa Prague, Czech Republic po mga kabida. Kasi meron pong kumpirmasyon daw mula sa isang immigration police sa kanya na wala hong Zaldico na naaresto po mga kabida. Tsaka pangalawa po, wala pa pong mga balita mga kabida kahit na po sa mga international news outlet po kung saan po ang source po mga kabida yung immigration po ng Prague, yung mga otoridad po ng Czech Republic mga kabida puro po yung kanilang source po mga kabida si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alright? Wala ding mga ebidensya like photos na nagpapakita po mga kabida na si Zaldico ay inaresto Hindi ho katulad po ng mga nagdaang mga Pilipino na inaresto po sa ibang bansa po mga kabida, lalong-lalo na po pag high profile naglalabas po yan ng mga pictures. Alright? Para lang po patunayan na inaresto talaga O katulad na lang po kay dating Congressman Arnie Teves po mga kabida di ba? Nung hinuli po siya sa Timor-Leste, ilang oras lang po, meron na pong inilabas na pictures, okay, na naka-handcuff, tapos kasama yung mga authorities, nang nakita po dun ho sa picture na naglakad po, ito hong si Congressman Arnie Teves. Parang katulad ng mga ganun na senaryo po wala hong makikita ho dito sa case po ni Zaldico po mga kabida. 'Di ba? Kaya nga nakapagtataka kung bakit wala hong inilabas na balita na kung saan po ang source dito yung mga otoridad doon po sa Prague, okay, sa Czech Republic, kung saan daw andun naka-detain
si Congressman Zaldico, ano, mga kabida. Kaya nga, ang dami hong mga espekulasyon eh. Alright, na baka lang meron lang nag-feed daw ano kay Pangulong Marcos na mali, ano, mga kabida, at yun, kinagat. Okay? Tsaka ipinagtataka din ano ni Attorney Harry Roque, bakit po si Pangulong Marcos mismo ang nag-anunsyo? Kahit na nga itong si Congressman Chel Jokno nagtataka din ano mga kabida dahil hindi po appropriate para ho sa Pangulo na mag-anunsyo, lalong-lalo na po when it comes to criminal aspect. Okay? Criminal cases po ano. Kasi usually ang nag-aanunsyo diyan pagdating ho sa law enforcement po makabida yung mga head ng law enforcement agencies, DILG, PNP, okay, NBI, makabida, hindi po ang Pangulo Okay? Although, naintindihan po natin na sa mga nagdaang mga araw po, parang engross na po ito hong si Pangulong Marcos sa kanyang role bilang reporter. Kasi panay labas po sa social media po mga kabida, nag-uulat patungkol sa mga accomplishments at saka announcement mga kabida ito hong si PBBM. Okay, pero pagdating ho dito sa kaso po ni Zaldico, sana dapat hindi daw siya ang nag-anunsyo dito, yung mga law enforcement agencies po Pero wala na ho tayong magagawa kasi tapos na po yun Okay, ginawa na po ng Pangulo yung kanyang pag-anunsyo po mga kabida. Kaso lang ito yung malaking tanong bakit hanggang ngayon wala hong ebidensya po mga kabida na nahuli po ito hong si Zaldico. Okay? At mismo si Attorney Roque po ang kumontra dito mga kabida na hindi daw totoo ito. Kasi meron po siyang ebidensya. Tinawagan niya yung police po, immigration police ng Prague, Czech Republic, kung meron bang nahuli o inarestong Zaldico mga kabida, wala daw So para sa kanya, kumpirmado na fake news mga kabida po. Okay? Tsaka, pangalawa, ito. Kahit na po, granting for the sake of discussion, nahuli ito si Zaldico, mga kabida. Okay? Pero hindi ho basta-bastang maibalik yan dito sa Pilipinas, mga kabida. Okay? Kasi itong si Zaldico, meron pong karapatan po pala, na mag-apply for political asylum. So matatagalan po. Kung sakali man po, totoong nahuli po ito, mga kabida, inaresto po. Okay? May karapatan pa po itong mag-apply for political asylum. Sasabihin lang po niya mga kabida na siya po ay politically persecuted. Alright? Kaya may mga kasong isinampa laban sa kanya at namimiligro yung kanyang buhay. Sapat na daw yun na batayan. Isa sa mga requirements kasi for application para sa political asylum, kung meron kang banta sa buhay mo, mga kabida, sa isang bansa, kung saan ka nanggaling. Okay, mga kabida. So, kung mangyayari po yan, kung halimbawa po, I'm sure, yung mga abogado po ni Zaldico, ganun na din yung iniisip po, naghahanap po ng mga paraan po, mga kabida, para lang po, mapigilan yung pagbabalik ko dito sa Pilipinas, mga kabida. For sure, ginagawa na po nila yung mga strategiya po nila mga kabida para lang po mananatili ho sa Prague. Kung totoo man po, andun sa Prague, ito hong si Zaldico, okay, mga kabida, para makapag-apply po for asylum. Kasi ang tagal yan mga kabida. Yung application, yung proseso, matagal. Okay? By the way, mali pala ako dun ho sa aking tansya po, about Attorney Harry Roque, Umalis pala siya dito sa Pilipinas way back 2024 pa po. So, 2 taon na po ang nakalipas po mga kabida. So, since nandun po siya sa the Netherlands and then pumunta na naman po ngayon sa Vienna, Austria kasi doon daw siya mag-apply. At the same time, nag-apply ata ito sa the Netherlands, mga kabida. Tapos andun po sa Austria din. So, ang tagal po ng proseso po, mga kabida. So, mag-aantay po ang gobyerno ng Pilipinas kailan po matatapos ang proseso po, mga kabida, dito ho sa application for asylum ni Congressman Zaldico, mga kabida. Okay? Kung totoo man po, na nahuli po ito. Pero kung hindi ho totoo, mga kabida, at nasa labas pa rin, okay,
may freedom pa rin ito hong si Zaldico, for sure, meron na pong movement, okay? Ito hong si Zaldico para legal po yung kanya hong pananatili po, ano, mga kabida, kung saan man po siya ngayon. Ano? Kasi ang inulat po, mga kabida, ni John Vic Rimulya, nasa Portugal. Okay, palipat-lipat lang daw, ano, pumunta ng Italy, ano, mga kabida, pero meron daw siyang passport, Portugal passport, ano, or Portuguese passport. All right? Now, I'm sure meron na pong mga legal action, okay? Ito hong mga abogado po ni Zaldico. Kasi kung ako po si Zaldico, maniniguro talaga ako, ano, na hindi ho ako pwedeng ibalik po sa Pilipinas. Sa kadami po ng kasong isinampa po sa kanya, no? Like plunder. Yung plunder pa lang, mga kabida, wala na eh. No bail recommended na po yun, ano? Plus meron pang malversation, okay, graft and corruption, ano, mga kabida, ano po. So, kung ako po si Zaldico, maniniguro talaga ako, ano, na hindi ako makabalik po ng Pilipinas. Gagawa ko ng paraan, at isa po sa mga paraan ko, ano, mag-a-apply po ako, ano, for asylum. So, ganun po yung posibleng gagawin po ni Zaldico, ano, mga kabida, ano po. Okay? So far, hanggang ngayon, wala pa pong inilabas na reaction po ang Malacanang, ang gobyerno, ano, dito ho sa sinabi po ni Attorney Harry Roque, mga kabida, na kumpirmado na raw sa kanya na hindi po totoo yung pag-aresto po kay Zaldico, ano, mga kabida. Okay? At fake news daw yung ibinalita po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? All right? Now, kung totoo po ito, ano, granting for the sake of discussion, kung nagkamali ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, okay, at fake news yung kanya hong ibinalita, babalik po kay PBBM yung kampanya po, mga kabida, ng Marcos administration against the fake news. Diba, kung maalala po ninyo, mga kabida, hinihigpitan po ng Marcos administration ito hong paglabas po ng mga fake news. Okay, meron po silang kampanya po ngayon. In fact, meron ng ginagawang investigasyon po ngayon, ano, mga kabida, ito hong National Bureau of Investigation, ano, laban po dito sa mga nagpapakalat po ng maling impormasyon, lalong-lalo na po, laban ho kay Pangulong Marcos, mga kabida, ano. Now, kung totoo po na fake news, hindi po totoo, mga kabida, yung balita, ano, na inaresto si Zaldico, talagang pabalik po kay Pangulong Marcos, ano, yung kampanya po ng Marcos admin. Okay? Laban ho sa fake news. So kung ganun, sino pa ang maniniwala po, mga kabida, no? Kung ganun. Alright? Ito for assumption lang po ito, mga kabida, na mali po ang balita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi po natin sinasabi na mali o nagkakalat po ng fake news ito kung si PBBM. Kasi yun yung aligasyon po, ano, mga kabida, ni Attorney Harry Roque, ano, mga kabida. Kaya nga, dapat ho magsalita ang Malacanang ho dito. Okay? Dapat linawin po ng Malacanang kung talaga bang inaresto ito kung si Zaldico. Kung inaresto man po, dapat maglabas po sila ng ebidensya, no? Meron man ata tayong embahada po doon, ano, sa Czech Republic, mga kabida. Bakit hindi po pakilusin po ng gobyerno ang ating embahada po doon para makahanap po ng ebidensya po, mga kabida, patunay na talagang nasa detention cell ito hong si Congressman Zaldico, ano? Para at least to fight ito hong fake news. Kung mali man po ito hong si Harry Roque, at least maagapan po, mga kabida, yung pagkalat po ng impormasyon mula kay Attorney Roque. Okay? Na imbis na ang kanyang charge po, mga kabida, na nagpapakalat po ng fake news, ito hong si Pangulong Marcos, kung makasecure po ng ebidensya po, ito hong gobyerno sa pamamagitan po ng ating embahada po doon ho sa Prague, Czech Republic, ano, mga kabida, mananagot ito hong si Attorney Harry Roque, ano, mga kabida, ano po. Pero hanggat wala hong maipakitang ebidensya, mga kabida, na nahuli at na-detain ito hong si Zaldico sa Prague, Czech Republic, ano, mananatili pong in question yung balita, no, ni Pangulong Marcos na inaresto po si Zaldico sa Prague, Czech Republic, ano, mga kabida. For your comment and for your opinion, ano, please comment down
Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.